Mukhang maaawit pa 'tong goldfish natin pero hindi natin tiyak kung nagle-labor na siya para mangitlog o talagang meron siyang karamdaman. Batay kasi sa anak natin ay 2 araw na daw na ganito itong goldfish na ito na hindi natin tiyak kung nagle-labor o talagang may karamdaman siya. Pero napakatagal naman nun, 2 araw hindi na siya umaangat para huminga. Oh no. Kaya sa episode natin na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa natin na batay din sa napanood ko sa YouTube at meron din tayong gamot na hindi naman nabibili kaya yun na lang asin ang ginamit ko. At dito din pala sa episode natin ngayon meron tayong konting update tungkol naman sa pagkakalapati kasi etong sa mga pang-norte ng kaibigan natin, kapitbahay ko lang, ready na sila for training anytime soon. Welcome back mga Lodi at mga tropa dito sa ating channel. Maraming salamat sa muli ninyong pagbisita dito sa ating channel at para sa ating video ngayon, i-update ko kayo dito sa ating mga alaga. Bago tayo mag-update tungkol sa crayfish, eto munang goldfish natin. Noon kasi hindi nakikita talaga yan dahil napakalumot nitong fish panda ito. Pinababayaan namin na nabubuhay sila pero ngayon yun ang bumalaga sa atin. Nakabulag tayong isda pero humihinga pa siya. At eto namang mga lettuce natin. Napakabagal ng paglaki nila pero nabubuhay sila. At mamaya yung update naman sa mga crayfish natin. Pero eto muna mga lods, tingnan ninyo ito. Napaka-cute niya. Itong sumalubong sa atin nung nakarang 3 araw kasi tayo. O 4 na araw tayong wala dito sa bahay natin. Napaka-cute niya. Kapangalan nga pala niya yung chihuahua namin noon na nagpahinga na. Nagsawa na kasi siyang mabuhay. Pero sayang siya, napakabait pa naman niya. Buti na lang itong mga crayfish natin ay buhay pa rin. 4 pa rin sila at etong mga lettuce natin. Napakabagal ng paglaki nila pero buhay pa rin sila. Yung mga kangkong nga pala natin, din talaga ako natutuwa dahil yun ang nagsisilbing pagkain ng mga crayfish natin. Dami lang sila ng dami. Putol din tayo ng putol. Pinapuputol ko lang sa anak ko at binibilin ko na ilagay dyan. Ayan o. Laging merong kangkong yan. Nagiging self-sufficient na yung mga crayfish natin basta meron lang maglalagay ng kangkong sa kanila. Ayan na sila mga lodi. Pero nung nakita ko to parang tingin ko dito alamang na kasi nung nakaraan kung naalala ninyo nag-post ako ng video tungkol sa mga ulang. Napakalalaki ng mga ulang na yun pero bata pa naman kasi itong mga crayfish natin. Almost 4 months pa lang kaya lalaki din itong mga ito. Aabot din siguro ito ng mga 300, 200 grams. Kapag naabot na nila yung full growth nila. Pero ang sinusubaybayan talaga natin sa kanila, kung magbibreed na sila, mangingitlog na sila. Dahil ang pinaka-goal natin, una, mabuhay natin sila. Pangalawa, maparami natin sila. Pero tiningnan natin, di na natin sila hinuli isa-isa. Inangat ko na lang yung crate kung nasaan sila. Sinilip ko, wala pa rin silang itlog. Oh no. Betlog pa rin. Dito na muna tayo sa goldfish natin. Ito katulad ng napanood natin sa YouTube na nilalagyan ng asin dahil mabuti daw ito para sa mga isda na may sakit dahil madali daw nakakapasok yung oxygen sa mga gills nila. Di natin alam kung gaano katotoo yun at di naman tayo isda para malaman natin kung ano talaga yung nararamdaman nila, kung nakakahinga ba talaga sila. Kapag sanay sila sa tubig na tabang at ilalagay mo sila sa tubig na mayroong asin. Obserbahan na lang natin. Tiningnan ko, mukhang okay naman, hindi naman siya naaawit. Iiwanan ko siya dyan ng mga 10 minutes. Makalipas ang 15 minutes, eto na siya. Siguro akala niya iluluto na siya dahil maalat yung tubig niya. Ganun pa rin ang kalagayan niya. Ito nga pala yung video niya. Pag-uwi natin, sumalubong sa atin itong mga to. Nakawala sa swero niya yung yung monggi na kulay itim na yan na mukhang impacto. Bago ako umalis, nakaswero na yan. Tuta na yan at pinidyoan pa nga natin. Almost 5 days yung nagkita kami ulit. Ganyan na siya.
Pero ang problema sa kanya, hindi kumakain at yun nga, nagsusuka pa rin, ganun pa rin. Napakarami na niyang mga gamot na iniinom. At nakaswero din siya o nakadextro siya. Yun nga lang, natanggal niya. Kaya kung nakita ninyo sa video, nakakawala na siya. Kung walang swero yun, palagay ko naawit na yung tuta na yun. Naka-federing nga yun, wala pa yung pantin. Ilang pinutol mo dyan? Isa lang, dulo lang. Anong ano nito? Anong narating ng mga lahi nito? Lahi niya ano yan. Ano, Katbalogan, yung lola niya. Gano'n. Katbalogan, oo. Katbalogan. Ay, ano to nung Paris ni 727 dati? Ah, Eh, Lady hawakan ko nga. Teka lang. Unti-unti na tayo magta-transition ngayon sa pagbablog muli sa mga kalapati dahil magsisimula na ang training ng Norte. Ito na yung mga panlaban ni Chef. Wala siyang kadala-dala. Kahit puro gulong ang inaabot. Joke lang yun mga lods. Maraming beses nang nanalo ito si Chef Perel. Kaya pinagkagastusan niya talaga itong bagong look ng pang north section niya. Ayan no, nakasalamin pa. Madaling makikita kapag ka na meron siyang dumating na ibon para hindi na siya mangawit ng kakatingala. Pagpasok, makukuha niya na agad at alam niya kung dumating na nga. At eto nga pala mga lods yung bagong gamot, bago sa paningin ko to. Hindi pala gamot, kundi vitamina lang ito. Parang yung mga electrolytes lang. Naaalala ko noon nung naghihintay kami dahil ang pansalubong namin na inumin nila ay electrolytes. Pagka hindi umuwi yung ibon, kami iinom ng electrolytes na inihanda. Ang ganda ng Batman, no? Parang yung sa akin dati. Oh. Kasi pa dyan, wild yan. Ano pa lang yan, biyak pa yan. Yan, magkapatid yan. 7 lang sila. Yan yung ano, food set yung aparin kung parang sa yung 7 to 7. Ganito itsura ng mga kapatid ni 727, ganyan, no? May paningit na isa. Kapatid nga yan, nag-training na eh. BBCN. Abangan din ninyo mga tropa dahil meron tayong ilolop visit dito sa Los Baños, Laguna na ganito daw ang mga ibon. Mga pearl eye, napakaganda katulad ng ibon ni Master Julius Rabino. Yan, yung mga nag-lap winner. Lap winner din yun. Ito, yung kay Master Jules. Lap winner din yan sa Norte. Narito kasi tayo sa Los Baños, mga lods. At habang narito tayo, meron din tayong nagiging kaibigan na mga nagkakalapati din. Talaga nga naman kahit saang lugar merong panshir na baka makuhaan natin ng ilang mga idea at tips na makatutulong para wag na tayong gumulong. Bye.